Luto ako ngayon ng itlog na may sibuyas. Sunog na yata. Itlog na may sibuyas. Natin ang itlog. Yan na guys. Ang gamit kong oil ay peanut oil. Ito guys ang aking food for today. Pritong pork, vegetable, egg na may onion. Tapos ito guys na zero carb. Lagyan natin ng cheese. Guys, malapit na akong matapos kumain. Konti na lang. Na. Siguro may mga magtatanong sa inyo guys kung ako ba ay nagugutom sa ganitong uring diet, which is the low carb diet. Actually guys, hindi ako nagugutom, to be honest. Ngayon ay 1:45 na in the afternoon. So, ang susunod ko ng kain ay bukas ng 1:45 then or 1:30, okay? PM. Something like that. So, around that time. Actually, hindi talaga ako nagugutom guys. Kasi ang kinakain ko is protein dense siya. Mas matagal guys actually ang protein na mag-stay sa ating katawan as source of energy kaysa yung carb. Kasi guys, yung carb, there is only certain time na dapat yung ating katawan ay ma-breakdown niya yung carb as source of energy. Kapag hindi niya ito na-breakdown guys as source of energy, ang mangyayari, yung ating katawan guys, i-convert niya yung ating carb into fats. So yun nga guys, kaya tayo tumataba kapag madami tayong kinakain na carbs. So, eto nga, hindi ako nagugutom guys, okay? Sa low carb diet naman, pwede ka namang uminom ng ibang mga liquid aside from water. For example, tea, yung black coffee without sugar. Siguro may mga magtatanong, makapag-stay ka ba sa ganyang klaseng diet ng mahabang panahon? Actually guys, na-experience ko na yung ganitong diet guys ng 1 taon mahigit. Natigil lang kasi nga nagbuntis ako. So, nung nagbuntis ako guys, may nutritionist ako. So, ang ginawa sa akin, yung mga kinakain ko is may sukat. So, for example, yung breakfast ko ay 10 gram lang ng carbs. Which is
okay lang naman yun guys. Pero kung gusto mo ng mas mabilis na pagpapayat, ito gawin mo 1 meal a day. Or kung hindi mo kaya guys, pwede mo namang gawing twice a day ang kain mo or 2 meals a day. Wag lang yung mga pagkain na high in carbs katulad ng patatas, saging, sweet potato, mga ganyan, corn, beans, kanin. Yung iba guys, hindi sila masyadong sanay na kumain ng ulam na walang kanin. Later on naman guys, ay masasanay yung katawan mo kung wala kang kinakain na kanin. Later on, okay na lang yun sa katawan mo. Kahit wala ka ng kanin na kinakain. May mga magsasabi naman guys na yung ganitong klaseng diet ay pangmayaman kasi napakadaming ulam, walang kanin, ganyan. Somehow, may katotohanan din guys. Pero sa lahat ng mga capable dyan na kaya naman ng ganitong diet, really, why not? Kasi kung tutuusin, itong kinain ko ngayon, pwede nang maging ulam ng isang pamilya siguro na may 4 na anak o 2 anak, 3 anak, okay? Sa isang meal, dadagdagan na lang ng kanin. Pero kung ikaw ay marami ng mga sakit-sakit, ganyan, at ikaw ay gusto mong magpapayat, hindi pwede yung madami kang kanin tas konting ulam lang. Madami yung kanin, halimbawa 3 cups tas konting ulam. Ayan, mangyayari talaga, tataas ang iyong sugar or tataba ka lalo. I'm not saying guys na bad kumain ng rice. Actually, lahat ng kinakain natin dapat in moderation. Pwede nga akong kumain ng kanin, pero hanggang 1/3 cup lang. But I chose not to eat rice. Kasi yung carbs ko ay kinukuha ko na lang sa mga gulay, katulad ng carrots, ganyan. Yung mga gulay na mayroong carb content. Sabi na guys, it's already 9:30 PM. What? Dadating lang ni Habi. Ayan oh, tea. Wala na kasi kaming tea. Ito yung Kenyan tea. Tapos ayan oh, namalengke siya ng pansit canton. Alam nyo ba guys, ang isang pansit canton is parang $1. $1, right? That's 5. See, All that is 5. this one is $5. So, 2, 4, 6, $5 is 250 pesos. So, ito 250 pesos na to. Tapos, bumili siya ng kopi ko. How much are all this one mahal in Asian world? 90. See? Ito lang guys is $95, which is like $95 plus rice daw. 5,000 pesos na. Plus rice, bumili ng rice. Ito pala guys yung binili niyang bigas. Ayan, jasmine rice na, hindi ko alam kung ilang pounds yan. 25 pounds? I don't know. Ayan. Gumagawa na ng tea si Habi kasi mag-out of town siya bukas kasi maaga siya aalis. 5 AM kaya magdadala siya ng tea. Kenyan tea. Ang bango guys.